Hi guys! Welcome to my YouTube vlog. For today's video, simple lang, magpo-product review tayo. So ano pang hinintay natin? Let's go! So for today's video, magre-review tayo ng Sony WF-C510 o itong headset. Ito nang bibili mo siya sa Lazada for almost like less than 4,000 pesos. Yan, so ito yon. So ang product feature niya is 4.6 kilograms. Tapos volume control, stuff like that. Meron siyang ambient sound, yun yung blah blah blah. Battery charge 1.5 hours, full charge na siya. Tapos USB charge case. Battery life is 5 hours to 8 hours depending on usage. Tapos frequency range is 2.4 GHz, stuff like that. At 10mm effective range. 10 meter range siya. Tapos hindi siya waterproof, IPX ano lang siya, IPC4 lang. So yan, for the itsura, ayan. So pinili ko is white. Meron siyang plastic texture, ayan. Pero ano siya, maganda, pahaba. So pwede mo siyang ibulsa. Madali siya may tatago, hindi siya mag-bulky. So ano siya, medyo tactile siya, kumbaga. Tapos meron siya ditong ano, pindutan para mag-connect or not. Tapos ang casing niya is open magnet. Ang kasama niya is wala siyang charging port, anything. Ganyan talaga siya. So medyo matigas siya, yung maganda. Tapos makita mo ilaw, that means it's charging. For the earbuds, ayan, makikita mo ipindot siya, ayan. Tapos it comes with different buds size. So kinuha ko is yung small. So pag nilagay mo siya, ayan, it fits perfectly in my ears. So maririnig ka na Bluetooth connection. So you have to download the apps, ayan, para mag-connect siya, ayan. So you can control the apps by that, kasi hindi siya magko-connect minsan. Yung control mo yung ambient sound, ayan. Tapos makikita mo yung battery life, battery size, ayan, nandyan. Pati yung charging case nandyan. So you have the total control. Kasi yung mga connected device, yung previous history nung device nandyan din. For the money, it's 4,000 pesos, less than 4,000 pesos sa Lazada. So mabibili mo siya, and then you can download the apps. Ayun, maganda naman ang volume niya, maganda performance niya sa akin at the moment. Ginagamit ko na siya for almost 1 week. Okay naman. Yan, isn't that? Ayun, diba? Ayun. Tapos, nakokontrol mo yung pindutan niya dito. Ayan. So, nakokontrol niya. Hindi nyo na maririnig yan. Pero mapipindot mo siya. So, may mga button control siya na nandito sa ano. Dito sa button. Ang maganda lang kasi dito, hindi siya like that ng iba na ano, na tawag doon, wala siyang touchpad, so hindi mo mararamdaman kung nakakailang press ka na. Ang advantage dito is maririnig mo yung pindot. 1 click for on, 2 for ano, volume or stuff like that, hanggang 4 press. So pwede mo siyang patayin kunyari may kausap ka, di ba? Maganda rin siya. And then ayun lang, afterward pwede mo siyang ganyan, kukunik mo lang. Kasi may feature siya maganda, is like many device, pwede mo siyang pagsama-sama, tapos makikinig ka sa connected sa one device, as long as you have the apps. Yun lang. For 4,000 pesos, you have the value for money. Syempre, mid-range headset lang siya, don't expect too much. Pero okay na yan, kung gusto mo mag-start from ano, syempre mag-umpisa ka sa mura, pataas yung value. So yun lang, review ko. Highly recommended, 9 out of 10. I'm gonna recommend this headset for everyone. Mura lang siya, 4,000 for only less than 4,000 pesos. Ayun lang. So if you do like this kind of video, please do like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat. Sulit and Skirtat.